So, good afternoon guys. Ngayon ay araw ng linggo. At dito tayo ngayon sa may tinatambayan ko tuwing umaga pagkagaling din ako sa trabaho. Dito sa may bukid, sa may barangay Lalangan. So, ang oras ay 4:20 PM. June 20, 2026. So, good afternoon. So kaninang umaga pag uwi ko na pagkagaling sa trabaho ng alas 5 ng umaga ay hindi tayo nakapag balitaktakan about sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating lipunan. So dahil nga masama ang pakiramdam ko kanina, masakit ang ulo ko, sinisipon na para bang lalagnatin. Then ay pinahinga ko lang. At salamat naman, awa ng Diyos at nawala naman. At ngayon ay lumabas tayo para magpahangin. At punta tayo dito sa may bukid sa may barangay Lalangan. So dito tahimik at medyo mainit lang konti dahil 4:30 pa lang hindi pa rin ang sikat ng araw. Pero ganun pa man ay mas okay na dito at nakaka-relax ang paligid. So ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon, lalo nga itong napabalita na malapit ng arestuhin si Senador Rodante Marcoleta na siya yung isa sa mga pangunahing humahanap sa mga pinakaugat na dahilan ng korupsyon dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee, ay siya pa ngayon ay inakusahan ng imbentong mga kaso. At ang masakit pa dito mga kaibigan at mga kapatid ay blunder pa ang ikinaso sa kanya ng ombudsman. Saan ka nakakita na yung campaign donation na binigay sa kanya para gamitin niya sa kanyang kampanya sa pagtakbo niya bilang senador, yun pa yung nakita ng ombudsman na tila baga ay naging kaso sa kanya. Alam naman natin na yung plunder ay kaso patungkol sa yung pagnanakaw mo sa pera o kaba ng bayan. Kaya ang tanong ko lang kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, yung bang pera na tinutukoy mo na campaign donation, pera ba ng taong bayan yun? Galing ba sa buwis ng mga mamamayan yun? Hindi ba? Hindi. Saan ka nakakita? Na yun pa yung kinaso mo yung plunder para patahimikin siya sapagkat yung plunder po ay non-bailable offense. Bawal, walang ano yan walang piyansa. Diretso kulong yun. Katulad nung nangyari kay Senador Jinggoy Estrada. So yun na. Gusto na nilang patahimikin yung mga naglalahad ng katotohanan. At hindi tayo magdadalawang isip at magtataka na yung 18 mga sundalo at iba pa ay kasuhan din ng ganito. Lalo na yung nagsisiwalat ng mga katotohanan. Saan ba napupunta ngayon ang ating bansa, mga kaibigan at mga kababayan? Pero ang pinakapunot dulo nito kung ating susuy-suyuin ay walang iba kundi ang presidente ang may kagagawa nito bakit? Sapagkat yung Office of the Ombudsman, DOJ, NBI, sila yung mga bumabaluktot ng katarungan Yun po ay nasa tawag dito discretion ng Malacanang yun Nasa ilalim ng Executive Department yung tatlong ahensya na yun Kaya kung ano man ang sabihin ng presidente ay yun na nga, yun ang gagawin. Kaya nakakalungkot lang mga kaibigan at mga kababayan ang kung sakali mang arestuhin si Senador Rodante Marcoleta
patungkol sa inimbentong kaso sa kanya. Gayunman, sinabi din niya na sasama siya ng matiwasay at haharapin niya yung inimbentong kaso sa kanya. Ganyan manindigan ang isang Rodante Marcoleta. Hindi katulad nung mga naghudas sa kanilang samahan, si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Mas magaling pa nga si Senator Jinggoy. Kahit binabansagan nating the bad one, pero nanindigan siya sa panig ng katotohanan. Ganun sana. Pero hindi. Natakot yung dalawang senador natin, si Jinggoy, si Senator Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. Natakot sila eh. Natakot silang makulong. Kaya kumapit na sa administrasyon. So nakakahiya kayo, mga senador pa naman kayo. Nakakahiya. Biruin nyo, napansin niya ba? Nung nagkaroon ng special session sa Senado at bumaliktad si Joel Villanueva at nakuha na nila ang liderato ng Senado, ay sinabi agad nila na magtrabaho na eka tayo. Samantalang nung hindi pa nila nakukuha ang kanilang gusto at nasa liderato pa ni Senator Alan Peter Cayetano ang pamumuno sa Senado, ay nagkaroon sila ng iba't ibang mga dahilan na keso meron ikang threat sa Senado, security threat, kaya kailangang mag-work from home sila. So ibig sabihin nun, ay lang nila talaga na madinig ang ukol sa flood control anomaly. So ngayon na nakuha na nila yung liderato ng Senado, naging Senate President na si Ming Gatchalian. Kaya yun, wala nang threat ngayon sa Senado at sinabing magtrabaho na sila. So nakakalungkot talaga ang Senado natin yan. So sabi nga ni Alan Peter Cayetano, itong si Tito Soto, tuta ito ng Malacanang. Ito yung isa sa mga dahilan kaya nagkakagulo yung Senado. Ito yung veteranong senador, pero walang kakwenta-kwenta eh. Siya pa yung dahilan ng pagkakagulo. Inimpluwensya niya lahat ng mga senador na kampi sa kanya na baguhin ang rules ng Senado maging ng konstitusyon. Wala na talaga tayong aasahang matino sa administrasyong Marcos na ito. At kung sakali mang matuloy yung pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta, eh ganun talaga ang buhay. Nasa kanila yung bit eh. Kaya wala tayong magagawa. Kundi magmatsyag at pakiramdam sa mga nangyayari sa ating paligid. Meron pa ngang mga rumors o mga usap-usapan na di umano ay gusto nilang pasukin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo, sapagkat doon daw nagtatago si Senador Bato de la Rosa. Isang nakakita naman ng ganun, mga kaibigan at mga kababayan. Ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng pamamahala ay hindi nakikialam sa isyung politikal. Pero kapag ka ang kalayaan sa pagsamba namin o sa kalayaan sa pagre-relihiyon dito sa Pilipinas ay ginambala na nila, lalo na't pinasok nila ang sagradong lugar naming mga kaan sa Iglesia ni Cristo, ang Templo Sentral, ay ibang usapan na yon. Ibang usapan na yun, mga kaibigan at mga kababayan. Marami nang nagtangka na pasukin ang sentral, guluhin ang sentral, kupkubin ang sentral. Yan, marami nang nagtangka. Panahon pa lamang ng batas militar, idiniklara ni Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar, martial law, ay gusto nilang kupkubin at ipasara ang himpilan ng radyo ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi sila nagtagumpay sapagkat marami ang naging kaaway nila.
sila nagtagumpay. Kahit nung panahon ni Cory Aquino na gusto kong kunin ang central office ng Iglesia ni Cristo, may mga namatay na mga sundalo, pero kailanman hindi sila nagtagumpay. Bakit? Nakikialaman Diyos eh. Kaya dun sa mga nagtatangka na pasukin ang Templo Central ngayon, ang Iglesia ni Cristo, ay mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Baka pagpasok nyo, yun ay huling pasok nyo, di na kayo makalabas. Yun. Kaya ang sabi ni Senador Rodante Marcoleta na ang sino maghuhudos sa kanila ay isang pinakahudos sa lahat. Gaya nga ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva, eh mas may hudas pa sa pinakahudas sa kanilang lahat. Walang iba kundi ang Pangulo natin, si Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Yan. Ito ang pinakahudas sa lahat. Eh bakit ko nasabi yun? Napakabait, napakabuti ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanya. Maging ng Vice President natin ngayon na si Sara Zimmerman Duterte. Ang ginawa ng Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung matagal na nilang hinahangad na mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama, na matagal nang tinututulan ng mga dilawan tulad ni Noynoy Aquino. Ayaw nilang ipalibing sa libingan ng mga bayani yan, pero nung naging presidente si President Rodrigo Roa Duterte, ayun, pinalibing. Bakit? Ginalang niya eh, sapagkat isa yung sundalo na naglingkod sa ating bayan. Kaya karapatan lang niya na mailibing sa libingan ng mga bayani, at presidente pa kasi. Kaya yun, nilibing sa libingan ng mga bayani. Nung kailangan ni Bongbong Marcos ng katambal sa kanyang hinahangad na maging presidente ng Pilipinas, kinuha niyang katambal si Mayor dati na si Sara Duterte, ay pinagbigyan siya. Nagtambal sila. Ang ganda nga ng kanilang kanilang logo o motto, Unity. Ang ibig sabihin ay pagkakaisa. Pero ano ang ginawa ni Bongbong Marcos nung nanalo na siya bilang presidente? Wala na. Pinabayaan na niya ang kanyang vice presidente. Ginawan niya lang kung ano-anong mga kaso sa tulong ng Kongreso, sa tulong ng kanyang mga alipores na kongresista. Tapos ngayon ang vice presidente ay nahaharap sa impeachment trial na nagwaldas ika ng 125 million pesos confidential fund, samantalang ayaw nilang busisiin ang confidential fund ng presidente ng Pilipinas. At ito pa ang masakit. Ang sabi ng ex-Marines, nag-deliver sila ng pera, maleta ng pera sa Paway, Ilocos Norte, at ibinigay kay President Bongbong Marcos, at ang nag-receive nito ay ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Tapos gaganyanin mo yung mga tumulong sa'yo na nagmahal sa'yo nung una. Ano ang tawag dyan, hindi ba? Judas? Traidor? Kaya ito yung mga inidolo ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva. Yan yung mga idolo, yan ang idolo nila. Ang pinaka-traidor sa lahat, ang ating presidente ngayon na nakaluklok. Huwag sanang dumating ang panahon na maupo si Sara Duterte bilang presidente, kung mapagtagumpayan niya itong impeachment trial na ito at siya ay maupo na presidente ng Pilipinas. Tandaan ninyo, lahat ng sangkot sa flood control anomaly
Pati ikaw, Bongbong Marcos, yari ka. Nag-aantay sa inyo yung kulungan na pinagawa ninyo dyan sa may Payatas, Quezon City. Para sa inyo talaga yun eh. So yun ang talaga ang buhay natin mga kaibigan, mga kapatid, na tayo bilang mga mamamayang Pilipino ay kailangan maging mapagmatyag na tayo ngayon eh. At dapat nakikialam na tayo. Kaya itong social media account ko ay ginagamit ko na sa simpleng paraan na ito ay maiparating ko sa publiko ang aking damdamin na ang ating administrasyong ito ay naghahatid sa buong mamamayang Pilipino ng pagbagsak. Dinadamay niya yung mga mamamayang Pilipino sa kanyang kawalang halaga. Imbis na yung mga mabubuting proyekto ang ibigay sa mga mamamayan, ano nangyari? Ninanakawan pa tayo. So panalangin na lang natin sa Diyos ang kanyang mga ginawa, at hindi naman papayagan Diyos na hanggang dyan na lang. May hustisya, may katarungang nag-aantay sa kanya. So uwi na tayo mga kaibigan at mga kababayan, at nagkaroon tayo ng uli na sa Baling Taktakan. Ingat po tayo palagi at magandang hapon po sa ating lahat.